Hello guys, magandang araw. Gusto mo bang matuto mag-trade sa Philippine Stock Exchange? Ito yung buy and sell of stocks online. Kung oo, ay tamang-tama na para sa iyo ang video nito dahil ang ating for today's video ay i-share ko ngayon kung paano mag-trade sa PSE gamit ang BDO Security Exchange Platform. Okay? So, exit lang muna tayo. Papasok tayo dun sa aking Video Securities Platform. Ayan, ito na yan. So, nakapag-login na ako. So, ganito yan kapag nakapag-login kayo. Ito yung platform ng BDO. So, titingnan ko muna yung aking account kung magkano ang laman. Okay, naglo-loading siya. So, magkiklik tayo ng isa dito na para makita mo yung laman ng iyong account ay so ikiklik mo yung buy nakita nyo naman yung buying power ko ay wala 188 pesos lang. Okay, so magta-transfer ako ng band dyan para magkaroon ito ng buying power. Okay, so click ko lang ito, balik tayo dun sa platform. So dito, kung gusto mong alamin yung mga icon na yan, pwede naman. Ito sa education, ito yung chart, sa research, ito yung sa fund account, ito. Pag magpupundo ka dun sa BD Securities. Tapos sa withdrawal naman, napakadali lang naman yan. Walang problema sa withdrawal dito. Kung gusto mo mag-withdraw, i-click mo lang to. Tapos ito namang market offers, ito yung IPO kapag mayroong bagong bukas na company, dito yan. Dito mo yung makikita. Okay? Ito naman yung sa portfolio mo kapag meron ka ng portfolio. For the meantime, ay magpupundo ako dun sa aking account kasi nga ang laman ng aking account ay 188 pesos lang. So, ikiklik ko itong fund account. Yan, fund account. So, dito mo ilalagay yung iyong bank account. Tapos, dito mo makikita yung balance. Okay? So, ang gagawin kong puhunan ngayon para maipakita ko sa inyo yung pag-trade ay yung kinita ko sa YouTube. Yung sinahod ko sa YouTube. So, ipakita ko lang. Saglit. Ayan, ito siya. Ito yung kinita ko ngayon sa YouTube. Ipinadala na ni YouTube noong April 21. So, kung mapapansin nyo ngayon ay April 24. Nung isang araw lang ito. So, April 21 niya ipinadala. So, through bank transfer, ang halaga ay $108.89. So, sa times 57, halos nasa 6,000 plus yan. At yan ang gagamitin natin sa pag-trade ngayon para magkaroon ko ng idea kung paano pwedeng kumita sa online trading. Okay? Punta tayo sa aking So, ilalagay ko na dito yung 6,000. 6,100 trading account. Ito to. Click ko lang ulit yan. So, yan. Nagre-refresh na siya. So, titingnan mo yung balance mo para makita mo. Ayun, pumasok na siya dun. Ito na, 6,288 na. So, meron tayong buying power. So, pwede tayo mag-trade ngayon. So, para makapag-trade ka, maghahanap pa siyempre ng active na trading company. Okay. I-click mo lang itong market. Click mo, lalabas itong market statistic. Click mo lang yan. Tapos i-click mo itong advanced decline. Tapos itong submit. Then refresh. I-click mo lang yan. Ayan. Okay. So kung mapapansin nyo dito sa listing niya, ang active ngayon ay itong CHP. Ayan, CHP. Tumas agad siya ng 7%. At saka itong CEO. So meron pa dyan. Diba? So ganyan yung pagtingin para malaman mo kung alin yung active price. Active na stocks ngayon. Okay. So, pupuntahan natin yung CHP. So, saan natin makita yun dito? Click mo itong buy. Tapos, i-type ko dito sa stocks yung CHP. Yan, lalabasin yan. I-click mo na yan. So, meron tayong buying power na 6,200. Okay. So, yun. Ang presyo lang ngayon ay 133 na. So, try natin ditong mag-buy. Dito sa quantity. Ilalagay mo dyan yung, itong price na to. Magbibid lang muna tayo, Magbibid tayo para makatipid tayo ng kaunti dito sa 1.31. Subukan natin dito sa 1.31.
type mo dyan yung 1.31. So, tapos type mo dito. So, since yung pera mo ay 6,000 lang, so, siyempre, lalagyan mo dito kung ilang unit yung bibilhin mo, ano. So, sa 4,000 lang, ano. 4,000 units lang tayo. So, tandaan nyo yan, ha. Yung presyo natin, yung pera natin ay 6,288. So, alanganin tayo. Kaya, magbibid lang muna tayo dito sa 1.31. Kasi baka bumaba pa naman yun dyan, eh. So, kapag na-set mo na yan, 4,000 units sa halagang 5,240 sa presyo ng 1.31. So, i-click mo to dito. Itong fill type, ha. Fill type, tapos i-click mo itong GTC. Ibig sabihin niya ay good to cancel. Anytime pwede mo siyang i-cancel kung gusto mo pang baguhin yung presyo. Okay. For the meantime, ay i-click ko yan, GTC. Yun, tumas na agad siya. Iwanan na tayo. So, bumababa pa rin naman. So, type natin itong 1.31. So, magbibid tayo, para makatipid tayo. Kasi meron siyang stopper dito, di sa 1,000 order, meron siyang stopper. Dito lang tayo magbibid, okay? So, para makatipid, baka sakali tayo makatipid pa, okay? I-click mo na itong buy. Click mo yung buy. Ayan. So, nag-order na tayo. So, may natira pang 1,000. Ayan, kasi alanganin na siya, eh. So, okay lang yan. Importante ay nakapaid. Dito pumasok yung ating order, ano? So, para makita mo yung order mo dyan sa CHP, i-exit mo to. Pupunta mo itong trade. Itong trade. Tapos, i-click mo itong order. Makita. Ayan, ito yung order natin, ano? Order, buy, 4,000 units sa presyong 1.31. So, hintayin natin yan kung mag-i-execute yan para ibig sabihin na buy na natin yan. Okay? So, i-kiss lang mo natin to. Tapos, punta natin yung CHP para ma-monitor natin. Type mo lang ulit dito. CHP. So, 134 na siya. 134. So, dito tayo sa 131, ha. Sa 131 tayo nag-order. Ayan, oh. So, sana makuha niya para pag kung sakaling tumaas, ay dito yan sa kikita tayo dyan. Kasi kung magbabay ka agad dito, eh pwede naman. Kaso baka biglang bumaba pa dito, di mas magaling kung bababa siya dito. Okay? So, hindi lang natin ma-execute dyan sa 1.31. Yung 4,000 natin. Okay, hindi lang muna tayo. So, ang pitsa ngayon ay April 24, okay? No? April 24, makikita nyo din sa aking laptop yan. So, sana makuha pa nyo din sa 1.31. Kasi meron tayong stopper dyan, oh, kahit paano, pag yan ay na sumagad dyan, hindi na yung basta-basta bababa. Meron dalawang stopper dito, oh. Kasi dito siya nag-presyo dati, dito siya nag-opening sa 1.25, oh, yan, oh. Kaya may posibilidad na bumaba pa dito yan. Okay? Hintayin lang natin. Ganyan ang pag-trade. Kailangan ay konting hintay, pasensya para kumita kahit paano. Yan, dito tayo, ha. So, hintay lang natin. So, habang iniintay mo yan, pwede mong tingnan yung ibang yung pinakabuong platform ng PEC. Ayan, i-click mo dito sa portfolio. Ito. Nakita mo ito, itong my portfolio. Click mo lang yan. I-click mo yung PSE. Ibig sabihin niya yung kabuuan ng platform ng PSE. Ayan. Hindi naman yan. Nasa 200 siguro to. Nasa 200 yan ng mga company na nagtitrading ngayon kasi naka-live tayo ngayon. Ayan. So, makikita mo dyan yung mga pangalan ng company. Andyan yung Asen. Ito, Ayala to. Kaso, mahal ang presyo niya. Nasa 3 pesos siya. 3.5. Ayan. Andyan yung Globe. Globe, yan. Mas mahal to. 1,700. Andyan yung JFC, Jollibee. Nasa 227 presyo siya. Nasa uptrend din siya. Yan. Kaso, ang mamahal ng presyo niya. Halos konti lang ang galaw niya kung yan pipiliin natin. Kaya ako hanggat maaari, pinipili ko lang ay yung mga penny stock lang. Yung mga 1 peso lang ang presyo. Kagaya ng CHP na nakita ko kanina. Okay? Yan, mga active lahat yan.
Kaso nga, ang mamahal naman yan. Yan. Okay? So, yan yung platform ng PSE. Ano? So, meron pa dyan sa ibaba. So, yan lang yung pinapakita nila. Kaya, pwede kang mag-search na lang dito sa bio. Gaya ng ginawa natin kanina. So, ito-type ko lang dyan yung CHP. Yung gusto mo. Ito yung active na nakita natin kanina. O yun, nakuha na siya. O, pumalo na siya ng 129. Saan tayo kanina? Oh, 130 na. So, ibig sabihin, titingnan natin ngayon kung na-execute na nga yung ating order na sa 131. So, na-execute na yun. No? Punta mo dito. Pupunta ka dito sa trade. Dito sa, click mo itong trade. Ito. Kapunta muna tayo dun sa portfolio natin. Ito, click mo ito. May portfolio. Ito na yung may portfolio ko. Ano? Meron yung mga tigo 1,000 units lang. Okay, click mo itong trade. So, titignan mo yung order book. So, wala na siya, di ba? Ibig sabihin, na-execute na siya. Kaya ang i-click mo ay yung executed orders. Ayan, o. Ayun, ibig sabihin, execute na to. Ibig sabihin, nakabay na tayo. Yung bid natin na 1.31 na presyo, na approve na yon. Okay, kaya, o yan. So, 1.31 ang presyo na buy natin dun sa CHP. Okay, so titingnan natin yon. So, i-refresh mo lang yan. O yan. O, yan ba to? CHP. Tingnan natin CHP. Click mo lang ulit dito yung CHP. Yan yan. Kalabas naman yan. Ayan o, meron na tayong laman ngayon na 4,000 units. Kaya lang, bumaba pa siya sa 1.27. So, andun yung bili natin kanina. O, dapat pala mas mababa yung bid natin. So, okay lang. So, ganun talaga. Ganun talaga ang trading. Kasi ang akala mo tataas na, yung pala ay bababa pa. So, ganun talaga yan. So, hintay lang naman natin yan siyang tumaas para kumita tayo. Ano? Okay. So, ngayon, para makita mo yan dito sa iyong portfolio, kasi sa ngayon, hindi pa siya naka-update eh. So, i-refresh lang yan. So, pupuntahan mo lang yung ano, ito. So, i-click mo lang ulit itong trade para mag-refresh siya. Tingnan natin. Iyon, nagre-refresh na yan. Ayan, nagre-refresh na. Para yung CHP, mapasama na dun sa portfolio. Sana yan? Oh, ito na. Oh, ito na yun. Dito na siya sa portfolio. Ayan, oh. So, ang starting price niya ay yung previous close nung kahapon, 1.25. So, ngayon ay nasa, i-click mo lang yan. Click. Ayan, o. Nasa 126 na siya ngayon. Ayan, o. CHP na. CHP, ayan, o. CHP, nasa 127 na. So, dapat, dito yung starting niya. Dito siya nag-open pa lang ngayong umaga. Sa 1.25. So, saan tayo nakabili kanina? Sa 131 na yung bumaba na. So, okay lang yan. So, ganun talaga ang trading. Kasi kanina, nag 1.35 na eh. Tapos bumaba ulit ng 1.31. Okay lang yan. So, hintay lang natin tumaas yan. Ngayon, kung gusto mong iset na yan, pwede na nating isell yan. Puhunan natin kanina ay nasa 5,000 plus, di ba? So, subukan natin i-sell ito. I-click mo tong sell para kahit iwanan mo siya, kapag na-reach niya na yung presyo na gusto mo, ay automatic magbebenta na yan. May kita ka na, ano? Okay. So, siset ko na siya sa sell. Kita ko ulit ha. Ito. Puntahan mo yung stocks mo. Malapit na. Yan. Tumataas na ulit siya. Diba? I-click mo tong sell. Sell. Tapos, yung available na quantity mo, i-click mo na yan dito. Ilalagay mo dito sa 4,000. Okay? 4,000. 4,000 lang naman yung available natin eh. Tapos, since yung bili natin kanina ay 1.31, siyempre, ibebenta natin yan ng mas mataas. Ibebenta natin yan sa 1.50. Tinatisting natin kung magkano kikitain natin sa 1.50. So, 6,000, so may kita tayong 1,000. Kasi 5,000 ang puhunan eh. So, sa 1.75, para mas mataas-taas yan. So, magiging 7,000 siya eh, no? So, yung puhunan mo na 5,000, kasi kanina 6,000 niya, kaso hindi naman na-approve lahat. 5,000 lang puhunan natin,
Kapag ibinenta mo yan sa presyong 1.75, magiging 7,000 yun. So, diba? So, kahit paano, 7,000 plus ito pang natitira na 1,000, magiging 8,000 na yung 6,000 natin na puhunan kanina. Ayun, bumalik na siya. Ayan, oh. Tumaas na ulit siya. Ayan, oh, diba? So, naglalaro siya dun sa binili natin. Oh. So, hihintayin natin ngayon, pag tumaas pa ng tumaas yan sa 1.75, at na-reach niya yan, automatic, yan ay i-execute na. So ngayon, siya ay, i-click ko na to i-click ko na tong cell sa 1.75. Okay? So, hintayin lang natin pag na-click ko. Okay, i-click ko na to Click. Ayan, so order na yan. Ayan. So, sinet ko lang siya na day. Kasi parang ngayon lang araw naman to Kung sakaling hindi man yan mabenta ngayong araw na to, di sa mga susunod pang araw, kahit paano ay hihintayin lang natin. Kung mapansin nyo, 0 na yung available na pondo, ibig sabihin wala na kasi nga nakasell na yan. So titingnan natin yan dito sa ating order. Order. Ayan, so andito na siya ngayon, nasa sell order na siya. Ayan Yun. Kung gusto mong baguhin yung presyo niyan, click mo lang itong pencil, pwede mo siyang baguhin dito anytime. Editable naman yan Tapos, pag na-edit mo na yan, halimbawa, gagawin natin 1.80, halimbawa lang kunwari, babaguhin natin. So, baguhin na nga natin, ayan 1.80 na yung presyo. So, magiging 7,200. Okay, Tapos, pag nabago mo na yung presyo, ito, pwede mo itong baguhin kung gusto mong baguhin. Lahat naman yan, editable yan. Okay? So, ito, pag nabago mo na yung presyo niya, i-click mo na itong modified. So, para mas tumaas ng kaunti yung tubo kung sakaling abutin niya yung presyong 1.80. So, i-click ko na itong modify Modify. Yan. So, ngayon, titignan mo ulit yung order mo. Refresh mo lang yan, punta mo ulit itong trade, itong order book. Mapansin nyo, ayun, kanina, 1.75 yung ating order, ngayon 1.80 na yung presyo niya. So, mas mataas-taas na ang tubo niya. Kapag naabot na yan, yung presyo niyan sa araw na ito. Kung hindi man makuha yun ngayon sa araw na ito, sa mga susunod pang araw, basta hintayin lang natin na yan ay ma-execute. Okay? So, ngayon, titingnan natin yan. Dito na dito na tayo nakabili kanina. Ayan 1.31. Kanina bumaba sa 1.28. So marami nang gustong bumili. So ibig sabihin may potential na tumaas na yan. Ayan Okay, so hintay lang natin yan para sa araw na ito. Yang trading natin yan. Okay, hintay lang tayo. 1.31. Ayan dito tayo nakabili kanina 1.31. Bumaba ulit. Paulit siya. Okay lang yan. Ganyan talagang trading. So, basta sa trading kasi ang technique dyan ay willing to wait ka. Yung ilalagay mong pera dyan, dapat hindi mo gagastusin. Ibig sabihin, willing to wait siya para as investment talaga siya. Huwag ka magalagay dyan ng pera na ipambibili mo ng bigas bukas. Hindi ganun. Kundi dapat talagang willing to wait ka. Kasi nga, papatubuin mo yung pera diyan. Okay? So, itay-itay lang natin. Ayan, Ito na, bumalik na, tumataas na, Dito tayo nakabili kanina, bumalik na siya dati. Kanina, bumagsak siya dito. Sa 1.28. Kaso marami nang gustong bumili. May 1 million, 1 million units ang gusto niyang bilhin, So, 130, asan yung 131? Wala na, nasa pagitan na, 1.30, 1.30, nasa pagitan na tayo, ayan. So, may potential na tumaas yan. Kasi meron ng stopper dito, sa 1.27, 1.28, meron ng marami nang gustong bumili dito. Tapos, kung mapapansin nyo itong total bid, 11 million units.
compare dun sa nagbebenta itong total asked quantity. 7 million na lang yung gusto magbenta. So yung gustong bumili ay ang nagbibid ay 11 million units. So yung nagbebenta ay 7 million units na lang. Ito yung mga dito. Ito. Ibig sabihin, mas mataas na yung gustong bumili. Mas marami nang gustong bumili. Kaya may potential na tumaas yan. Ayun, ito na yung 1.31 na bili natin. No? Yan. So, next na, 1.32. So, ganun lang guys, ang pagbabuy and sell ng stocks. Ano? Una, kailangan hanapin mo dito sa market, statistics market. Click mo itong market statistics. So, maghahanap pa dito ng active. Ibig sabihin, yun yung mga tumaas ang presyo. O, meron nung panibago. Ayan. Coal, CEU, 16%. Itong coal, tumaas na ng 22%. Oh. Kaso, nakabili na tayo dun eh. Okay lang yan. Itong LPZ, itong Lopez, sa Lopez Company ito. 10% nang itinaas niya. Dating presyo niya ay 364, naging 403 na agad, o kaya 10%. Yung CHP ngayon, ang starting price niya ay 1.25, ngayon ay 1.31, kaya tumaas na siya ng 4%. Pero kanina, kung napansin naman nyo kanina pag open natin, andito siya sa second place. So ngayon, nasa 4th place siya. Okay lang yan, pabago-bago kasi talaga yan eh. Kaya, ganun talaga ang trading, pabago-bago yan. Kaya, pag papasok ka sa trading, dapat kailangan mong control yung emotion mo. Dapat hindi ka high blood. Hayaan mo lang siya dyan. Kung bumaba man yung presyo, hayaan mo lang. Kasi later on, tatas at tatas din naman yan. Kaya kagaya ng sinabi ko kanina, dapat yung perang ilalagay natin dyan ay hindi yung pambili ng bigas kinabukasan. No? Dapat talaga ay willing to wait. Dito sa ito yung top 10 gainers, top 10. Ibig sabihin, ito yung mga kumikita ngayon. Kaya kung nakabili ka dyan ng mas mura at kumita siya, di kumita ka na dyan, pwede mo na ibenta. Ito naman yung top 10 sa right side, yung top 10 losers, itong Alhi, yan, bumagsak siya ng 0.28, Kaso mahal pa rin ang presyo niya kasi pesos pa rin siya. ECP, 0.17%, bumagsak na siya sa 2.06. So yan pa, So marami pa dyan iba sa baba, bumagsak ng halos 10%, Yan. So, yun, minsan yan ang magandang abangan, yung mga bumagsak kasi anytime tataas din yan. So, okay, punta natin yung CHP, i-close natin to. X, CHP. Ayan, tumaas na, Dito tayo nakabili kanina, diba? Sa 0.131. So, may 138 na siya, Ayan, nakita nyo naman dito, 12% na itinaas niya. Sa 1.40 na, 1.41 na. Kumita na tayo ng 10 points. Okay lang yan. Hayaan nyo lang natin tumaas. Sana abutin nyo yung benta natin kanina na 1.80. At least malaki yung potential niya na tumaas ngayon. Kasi kung titinan natin yung yung trading history niyan sa CHP, bigyan ko lang kayo ng kaunting hint. Ito. Itong WSJ. Ayan. Ito yung lagi kong tinitingnan eh. Dito sa WSJ, i-click mo yung CHP para magkaroon ka ng idea kung bakit yun ang binili ko. Kasi yun ang active eh. Click mo to, CHP. Ayan. Naka-type na dito sa akin. CHP. Cemex Holding Philippines. Ayan. Click mo lang yan. Titingnan natin yung chart niya. Ayan, nasa 1.31 siya, di ba? Ayan. Ayan. Kahapon, ang presyo niya kahapon ay ito to. April 22. Anong isang araw? Ito yung kahapon pala, 185. Ayan, April 23. Yung isang araw ay 2 pesos and 26 centavos siya. Kaya ibig sabihin, bumagsak siya. So, andito tayo ngayon nag-trade. Ito ay delayed ng 30 minutes itong The Wall Street Journal sa actual na trading. Pero makikita mo dito yung lahat ng trading history niya pag i-click itong advanced charting. So yan ang ginagawa ko. Before ako bumili,
ng stock sa BDO Exchange Security, titinan ko muna yung itong all. Click mo lang yung all. So makikita mo yung buong history niya kung magkano dati ang presyo niyan. Ayan, nakita niyo, ayan, Noong 2016, noong August 19, 2016, ang presyo niya ay nasa magkano yan? 11 pesos and 46 centavos. So, bumagsak siya. Bumagsak siya. So, ganoon naman talaga kapag nag-withdraw ang company, nagkaroon ng mga ilang issue, bumabagsak talaga yan. Kaya normal. Kaya pag bumagsak na ganyan, yan ang pagkakataon natin para bumili naman tayo dyan. Ayan. Diba, dito ka bumagsak dito sa 1.49. 1.49. Tapos tumaas siya dito sa 2.74. Ibenta mo na yan kasi may tubo ka na dyan. Okay? So ngayon bumagsak siya after ng 2016. 2016. So dito yung actual price niya noong last last January lang ito, yung bumagsak siya ng 0.91. Pero nung last year, bumagsak siya ng 2022, bumagsak siya ng 0.62 centavo. 0.60, ayun, bumagsak siya. Tapos ngayon, tumatas na ulit siya ngayon, di ba? Ayun. So, dito siya tayo ngayon sa 1.31, ngayong April 24, 2024. Okay? So, ganyan yung pagtitingin sa trading history ng isang company dito sa WSJ, the Wall Street Journal. Okay? So, balik tayo doon sa ating trading platform. Ayan, ito tayo. Click natin yan. So, ngayon ay nasa 136 siya. So, hintayin lang natin yan. Ngayong araw na to, kung magkano ang kikitain natin sa ating buy and sell ng stocks sa CHP company. Ayan. Dito sa 1.35, marami nang gustong bumili. Ayan. So, kaya hindi na basta bababa yan. 137 na. Ayan o, nakakita nyo. Bay kanina, nag-140 na bumaba ulit. Ganyan talaga yan. So, hintayin lang natin. Ayan guys, pagkalipas ng isang oras halos, kung mapapansin ninyo, 1.39 na yung presyo niya. Ayan, diba? Dito tayo nakabili kanina sa 1.31. So, ibig sabihin tumaas na siya. 149. So, ang presyo niya ngayon ay 139 yung last price. Ito yan, to. So, tapos kaso mayroon nagbebenta dito ng 1 million sa 1.42. Kaya kung ikaw ay daily traders, karamihan ng mga daily traders, kapag may nakita nagbebenta ng ganyang mataas o mas marami, ginagawa nila, nagbebenta na sila dito sa mas bababa bago dumating ng 1 million na yan. So, kaya isiset natin yan dito sa 1.41 kasi at least dito tayo nakabili kanina sa 1.31. Halos 10 points na rin yan na itinaas kapag isinit natin dito yan, okay? So, isiset ko dito sa 1.41 para kahit paano secure na yung kita natin, secure na yung kita kung ilang percent man yung kikitain niyan, okay? Pupunta ako dito ngayon sa order book, dito sa trade, click mo yung trade. Pag click mo yung trade, lalabas yung order book. So, yung order natin kanina ay gusto nating ibenta ng 180 kanina pero mukhang hihirapan siya kasi meron agad nagbebenta dito sa 1 million, sa 1.42. Kaya, i-edit natin yan. So, gagawin natin 1.41 lang. Click mo itong pencil sign. Click mo yan. So, i-modify natin sa 1.41 lang, bago dumating itong 1 million units kasi marami yan. Baka hindi kayanin ng suporta ay bumagsak bigla yan. So, isiset na natin sa 1.41. 1.41. Yan. Para kahit paano, yung puhunan natin kanina ay nasa 5,000, 5,300. Makikita na rin yan kahit paano, 300 pesos, 300 o kaya 400. Pero kung mas malaki ang puhunan natin ay pinasok dyan, ay mas malaki-laking pera na rin yan. Kikitain doon sa 10 points na itinaas niyan. Okay?
So, set na natin dito sa 1.41 para kahit paano ay masecure na yung tubo kung magkano man yun. Modified ko na. Ayan, click. So, yun. So, ngayon, ang presyo na ibinebenta natin dito sa 1.41 sa 4,000 units pa rin sa quantity. Okay? So, hintayin lang natin yan ma-execute. Pag na-execute yan, makikita natin yan dito. Okay? So, i-exit ko na to. So, ibinebenta natin siya ngayon sa 1.41, Exit ko na yan. Exit ko na to. Tapos, balikan mo yung trade. Balikan mo yung order book. Ayan na. So, ito na yung order natin. 4,000 units na ibinebenta natin sa presyong 1.41. Okay. Kung papansinin nyo, kanina dito tayo nakabili sa 1.31. So, ngayon nasa 1.39. So, hintayin lang natin sa dito, execute sa 1.41 para kahit paano ay masiguro na yung kita. Tapos, kung sakaling pag nabenta natin yan sa 1.41 at bumagsak uli yan dito sa 1.30, di magbibili ulit tayo dyan para panibagong kita yan kapag tumas ulit. So, ganun na guys, kapag daily trader ka, ganun ang technique niyan. Kapag may nakita nagbebenta dito na mas mataas na ito sa 1 million na to, ang ginagawa ng karamihan dyan, dito pa lang, bago dumating yung mas mataas na nagbebenta na quantity, dito pa lang nagbebenta na rin sila, yung mga daily traders. Hindi sila makapag-intay kasi baka hindi kayanin yan. So, babagsak bigla ang presyo niya. Kaya dito pa lang sa 1.41, uunahan mo na magbenta. Para kahit paano, meron ka ng tubo. From 131 to 141, ay meron ng 10 points yan. Ima-minus lang yung bayad sa broker, pero maliit lang naman yun. Kahit paano, may tubo ka na. Pero kung tutuusin, kung malaking pera ang nailagay dyan, halimbawa 100,000 na nailagay mo dyan, at tumaas yan ng 10 points, malaki-laking pera yun. Nasa 5,000 plus ang kikitain mo sa loob lang ng ilang oras. So, since ang pool lang naman natin ay kukunti, 5,000, kung magkano lang percentage ng kitain din yan, yun lang ang papasok dyan doon sa ating account. Okay? So, ngayon, hintayin lang natin. So, ngayon, ang oras na 11:30, umapas 11:30. So, nag-umpisa tayo kanina, nasa 9:30. So, nakaka 2 hours na tayo. Pero, nakakatuwa naman kasi tumaas siya. Doon sa nabili natin from 1.31, ay ngayon ay nasa 1.39 na ang presyo niya. Ayan. Last price niya. Ayan. Last price, 1.39. Sa 1.39 niya, yung meron nagbebentang 14,000 units. Hindi lang natin yan mabili. Pag nakarating dito sa 1.41 ay may execute na yung order natin na selling price. Okay? So, hintay-hintay lang natin. Ayan. Nasa 140 na ang presyo niya ngayon. 140 na, malapit na. Dito tayo kanina. Di ba? Sa 140, in-edit natin sa 1.41. So, para makita mo yung computation niya kung magkano yung kita mo dyan. Kanina, ang bilhin natin kanina, i-click mo lang yun. Ito, i-click mo lang din yung buy. Diba? I-click mo lang ditong buy. So, ilagay mo dito yung sa quantity. Para makompute mo kung magkano yung kikitain mo. 4,000. Lagay mo yung 4,000 units dyan. Kasi kanina, 4,000 units yung bilhin natin. Tapos, ang bilhin natin ay 1.31. Diba? So, ang puhunan ay ito, 5,240. So, may less pa yan ng mga bayad, may plus pa yan na counting sa bayad sa broker. Kaya mga 5,260 yan, gano'n. Mga gano'n ang ang bayad lang na, maliit lang naman. So, ngayon, kung ibebenta natin siya dito sa 1.41, makikita mo ngayon kung magkano ang ibabago niyan. Diba? Tataas. I-edit ko gagawin ko 1.41. Yan. So, magiging 5,640 siya. Ibig sabihin, kahit paano, ay kumita na, di ba? Kikita yan kapag na-execute na itong 1.41 na isnet natin na ibinibenta natin. Kikita tayo dyan ng mga 300 plus kasi may less nga yung bayad sa broker sa BDO. Okay, malapit na. Ayun, bumaba pa ng kaunti.
O, ganun lang talaga yan. So, basta hintayin lang natin yung ma-execute dito sa 1.41 ay kahit paano ay na-secure na yung tubo dun sa trading natin para sa araw na ito. At least kung isipin mo ay nasa halos 2 hours lang naman. Kanina 9:30 tayo nag-open, 9:30 mahigit, ngayon ay 11:37 na. Kasi parang daily trader itong ginagawa natin, daily trading ito ha. Trader ka ngayon. Pero kung gusto mo maging investor, gusto mo siya mag-invest, hayaan mo lang siya dyan. Kapag naging 2 piso ng presyo niya, di saka mo ibenta. Kaya lang, maghihintay ka lang nga lang talaga ng kung ilang araw man o pwede abutin ng buwan. So, hintayin mo lang at least kumita ka. Basta ang mindset lagi kapag pumasok ka sa trading, kinakailangan yung perang ilalagay mo dyan ay willing to wait. Willing to wait. So, yan lagi ang paulit-ulit na pinapaalala ng mga eksperto sa pagdating sa kung papasok ka sa trading business. Okay? Kaya malapit na yan. 1:39 na. So, ito pa natin. Ayan na. Malapit na mag-break, mag-recess. O, ayun, 11:59 na. So, ang presyo niya ngayon ay nasa 1.35. Ayun, medyo bumaba ng kaunti. Okay lang. Yun talaga. Dito yung bili natin kanina. 1.31. Pero nakakaano lang dyan. Meron marami na siyang gustong bumili dito. Yun, 1 million na yan. So yun naabangan natin. Ngayon, alas 12 na. Recess na, ibig sabihin break time na. So, for the meantime, ang presyo niya from 1.31, bili natin kanina. So, ang presyo niya ngayon ay 1.35. Kahit paano, tumaas na rin siya agad. So, hintayin natin mamayang hapon na ma-execute dito sa 1.41. Kung tataas dyan, okay? Kung hindi naman, ay wala tayong magagawa kundi hintayin na tumaas yan dyan. So, ganun guys ang trading. Talagang willing to wait dapat tayo. Okay? For the meantime, ay break time muna tayo kasi dito sa platform ay nakalagay ay on recess. Okay? Ayan guys, ito na. Resume trading tayo. Alauna 1 PM and 18 minutes na. Okay, resume na ng trading. So ngayon, nasa 140 na siya. Ayun, 141 na. Mabibenta na yung ating ayan o. Malapit na mabenta yung ating Andiyan ang notification na nabenta na yung ating trade. Lumabas na, ayan o. Trade exchange. 4,000 out of 4,000. Okay, so nabenta na siya. Ayun, umabot na siya ng 42. Ibig sabihin ay, nabenta na yung ating, 143 pa. O, ayan, wala na. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan ito na yung pera natin ngayon, ayan 6,608. Kanina, ang pera natin ay 6,288. So ngayon, ibig sabihin, ngayon ay 6,600 na. So kumita na kahit paano ng 300 plus. Diba? Ayan, kumita tayo ng 300 plus ngayon sa loob lamang ng 3 oras. Hindi na masama, diba? So, ganun lang guys, kadali kung ikaw ay daily trader, dapat ganyan ang gagawin para safe na kahit paano. Ngayon, kung gustong mag-bid ulit, pwede ka mag-bid sa mas mababa ulit. No, mas mababa naman. Baka sakali, balikan ulit niya yung 131 dito sa pinakamababa. Ayan magbibid ka ulit dito sa 131. Kung hindi man siya bumaba, tumaas man siya, at least, kumita ka na. So, ang gagawin mo, maghahanap pa naman ng panibagong company. Di balikan mo itong market statistics. Ayan. So, maghahanap ka naman ng ibang active na company. Ayan.
Try natin ha. Tayo ng iba. Kasi daily trading ang ginagawa natin eh. Ayun, itong home. Ayun oh. Ito, pwede rin ito. Itong mas mababa ito, home. 1.89 lang siya. Try nga natin yung home. Isilipin nga natin yung ano, yung home. Home, mas mababa yung presyo ng home eh. Home. 89. 92 siya ngayon. Ayun, 92. So, nasa inyo na kung gusto mo mag-bid dyan. Pero for the meantime, may obserbahan ko muna. Okay. Ganun lang guys ang pagbabuy and sell dito sa PSE. Kaya kung sakaling may natutunan kayo dito sa ating trading for today's video, ay pakilike naman ang video nito at paki-share na rin sa iba at paki-subscribe na rin sa aming channel para subaybayan nyo yung aming mga trading history dito sa PSE. Di lamang po at maraming salamat sa iyong panonood.